Magandang hapon po sa inyong lahat. God is good. All the time. Mabuti ba talaga ang Diyos? Parang kung pinakinggan yung mabuti, yung mabuting balitang ating binasa, maaring magkaroon kayo ng impression, is God really good? Mabuti ba talaga ang Diyos? Diba sabi sa atin sa mabuting balita, sabi ng ating Panginoon, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. Sabi pa rin niya, sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi ang kanyang dahilan kung bakit siya naparito. Hindi kapayapaan ang dala niya, kundi pagkakabahabahagi. Sabi pa rin sa pagpapatuloy ng mabuting balita, yung isang sambahayan mag-aaway-away, maglalaban-laban. Yung ama sa anak na lalaki, yung ina sa kanyang anak na babae, yung manugang sa kanyang biyanan, parang napakahirap Sabi ko nga niyan, bakit lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, ang hirap tanggapin o unawain ng ipinapahayag sa atin ng mabuting balita. Bakit ko po nasabing mahirap? Kasi po tayo mga Pilipino, isa sa mga katangian natin yung pubang pagiging malapit sa ating pamilya, sa ating kapamilya. No? We are close family-oriented people. At nakikita yon sa mga ginagawa natin. Halimbawa na lang, sa ibang bansa, kapag ang isang bata umabot na sa edad na 18, hindi na yun bata. Ano nang ginagawa? Nagiging independent na, di po ba? Nagsasarili na po siya. Hindi na siya pumipisan pa sa kanyang mga magulang. Pero, sino ba dito ngayon ng 18 na independent na? Yung iba nga, nagsipag-asawa na, nasa piling pa rin ng kanilang mga magulang. Ganon tayo kalapit sa ating pamilya. Halos ayaw na nating umalis sa piling nila. No? Sa ibang bansa rin, kapag ang isang matanda, tumatanda na, wala nang trabaho, anong ginagawa? Inilalagay na lang sa tinatawag nating home for the aged. Pero tayo, ganun bang ginagawa natin sa ating mga magulang? Hindi. As much as possible, habang sila'y nabubuhay, ang gagawin natin, kakalingain natin, aalagaan natin, hanggang sa sila'y pumanaw na sa mundong ibabaw. Pero hindi natin bibihira yung nagdadala ng magulang sa tinatawag nating home for the aged. Alam nyo, itong pagiging close family-oriented people natin, may mga kalakasan ito. But at the same time, meron ding mga weaknesses. At isa na nga sa mga weaknesses natin, alam nyo, because we are close family-oriented people, tingnan nyo, there are also side effects, especially when it comes to politics, sa politika. Bakit ko po nasabi yun? Tingnan nyo, pagka merong eleksyon, especially kapag ang eleksyon ay sa barangay, sa probinsya, sa mga baryo, sino bang mas malamang na nananalo? Yung may malaking pamilya, di ba? Mas malaki yung probability. Bakit? Kasi yung laban minsan, hindi naman dahil kwalipikado. Ang laban ay dahil saan? Malaki ang angkan, malaki ang pamilya. Kaya kapag nanalo, dahil nga hindi naman ang basehan ay qualifications, di ba? Pansin nyo, kaya merong tinatawag nating nepotism, Kaya halos lahat doon sa barangay hall o kaya sa munisipyo, kamag-anak. At hindi lang ito totoo
sa politika. Sometimes it is also observed in the church. No, minsan yung kamag-anak ng Paris Priest yung nasa opisina, which is wrong, mali. Di ba? Pero bakit ganito? Kasi nga, instead of giving yung position doon sa tao na mas qualified, no, dahil kapamilya ko, dito na lang, sa kanya na lang para makatulong ako sa aking kapamilya. Hindi na natin iniisip sino nga ba talaga ang mas higit na karapat-dapat. Bakit ko binabanggit ito sa inyo? Sabi ko nga sa inyo kasi the gospel na sinasabi sa atin, yung pamilya, paglalaban-labanin, magkakaroon ng pagkakabahabahagi. And it is hard for us to accept this reality. Ang hirap. Kasi tayong mga Pilipino, malapit sa pamilya. Pero, ang tanong kasi dito, ang Diyos ba talaga, ang nais ba niya talaga ay paghiwa-hiwalayin tayo? Ang Diyos ba talaga, ang gusto niya ba talaga ay to divide instead of be united? Di ba hindi? Sa totoo lang, anong gusto ng Diyos? Na magkaisa tayo. Ano ang nais ng Diyos? Na tayo ay mapabilang sa kung saan tayo nararapat na mapabilang. Saan? Sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, nakapagtataka. Pero ano ba talaga ang gustong sabihin sa atin ng mabuting balita? Ano nga ba talaga ang naghihiwalay sa atin sa isa't isa? Alam niyo po ang totoong dahilan ng pagkakabahabahagi. Ang totoong dahilan ng paghihiwa-hiwalay ay walang iba kundi ang kasalanan. Yun ang realidad ng kasalanan. The reality of sin divides. It divides us. It separates us. It separates us first, saan? Kanino? Sa Diyos. Sin alienates us from God. Hindi dahil nagagalit sa atin ang Diyos. Pero di ba, remember, Adam and Eve, no? Nang si Adan at si Eva tumalikod sa Diyos, anong nangyari? Hindi naman ang Diyos ang nagbago sila. No, when God was looking for them, nung hinahanap sila ng Diyos, sila yung iwas ng iwas. No? Di ba? Tingnan niyo yung epekto. Instead of being with God, no, sin alienates us from God. Ano pa? Alam niyo po, sin also alienates us from our true selves, sa ating totoong sarili. Bakit ko po nasasabi na ang kasalanan ay inilalayo tayo, inililihis tayo sa kung ano at sino tayo? Kasi po, tingnan nyo, balikan ulit natin in the book of Genesis. When God created yung lahat ng created things, yung lahat ng nilikha, di ba, matapos nalikain ng Diyos ang mga ito, anong sinabi ng Diyos? Anong nakita niya? And God saw everything that He has created good. Mabuti ang lahat ng nilikha. Wala pong nilikha ang Diyos na masama. Pero di ba, kapag tayo gumagawa ng kasalanan, no, napapasama tayo. Kaya nga po, sin alienates us from our true selves. No, inilalayo tayo nito sa kung ano at sino tayo. Pero hindi lang yun Ano pa? Sin also alienates us from what? From the communion ng ating kapwa-tao. Inilalayo din tayo sa ating kapwa-tao. Bakit po? Bakit natin nasabing ang kasalanan naglalayo sa atin sa ating kapwa-tao? Imagine na lang ang naisip kong example nung mga nakaraang panahon, di ba, na wala pang washing machine noon, yung mga kababaihan saan naglalaba? Sa batis.
sa ilog. Sama-sama silang naglalaba. Doon nga sa aming probinsya, yun ang nakikita ko eh. Nung bata pa ako, nakikita ko yung mga kababaihan naglalaba sa ilog. Kaya lang malikpilyo naman kaming magkakalaro, hinahagisan namin ng kahoy. Ayan, pero wag niyong tutularan yun ha. May kalokohan din kasi kami. Anyway. Pero tingnan nyo, habang naglalaba, masaya silang nagkukwentuhan eh. Pero kung ang isa doon nakagawa ng kasalanan, anong mangyayari? Pupunta pa ba siya at sasabay sa karamihan sa paglalaba? Hindi, di ba? Kasi anong nararamdaman? Merong Pagka nakagawa ka ng mali, anong nararamdaman mo? Proud ka ba? Hindi, di ba? Nahihiya tayo. No, hindi nga lang kasalanan, hindi ka nga nagkakasala pa eh. Halimbawa lang, sa Kristan ka o kaya lector ka, namali ka ng basa, namali ka ng pronunciation, hiyang-hiya ka na eh. Kulang na lang halos na, di ba yung kasabihan na lumubog ka sa lupa? No? Kasi dahil saan? Sa hiya. Kaya po yan ang epekto ng kasalanan. No? May nahihiya tayo. Wala pong normal na tao na nagkakasala na proud sa kanyang ginagawang mali. Pangkaraniwan, kapag ang tao nagkakasala, nahihiya. At dahil sa hiya, umiiwas. No? Ay maliban na lang kung talagang yung taong yon na gumawa ng kasalanan, makapal na ang mukha, walang hiya. Di ba? Ano pa? Saan pa ba tayo? Ano pa bang ginagawa ng kasalanan? Sin does not only alienates us from God, it does not only alienates us from our true selves, it does not only alienates us from the communion ng ating kapwa-tao, but sin also alienates us from what? From our harmonious relationship with nature, sa kalikasan. Bakit po merong mga nangyayaring hindi maganda sa kalikasan? Bakit merong mga pang-aabuso? Dahil saan? Sa kasakiman, sa sobrang paghahangad ng sobrang katakawan, wala nang pakialam sa kapwa-tao. Di bale nang masira ang kalikasan, basta magkamal lang ng maraming pera. Tingnan nyo. So, it is not only yung harmonious relationship with God, with our true selves, with our fellow, but even with nature. Sino ba talaga ang naghihiwalay? Hindi ho ang Diyos ang naghihiwalay. Ang naghihiwalay sa atin at nagpapalayo sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. Sa madaling sabi, ano ang kasalanan? Cute? Mabuti? Maganda? Yung iba kasi, ang feeling nila pagka nagkakamali, gumagawa ng kasalanan, feeling cute eh. Pero hindi. May cute ba sa isang ama o sa isang asawa na hindi tapat sa kanyang asawa? Cute ba yon? Hindi. Cute po ba yung isang estudyante na dapat pumapasok sa eskwela pero nalululong sa masamang bisyo? Cute ba yon? Hindi. Ayan. Ano ang naghihiwalay sa atin sa isa't isa? Hindi ho ang Diyos ang kasalanan. Tandaan nyo, hindi cute ang kasalanan. Kaya anong dapat gawin? Kamuhian ang kasalanan. Ngayon, sabi ng ating Panginoon, naparito ako pang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. Ano bang kahulugan ng apoy na ito? In the sacred scriptures, fire may mean different things. Iba't iba ang kahulugan. First, it may mean God's presence, presensya ng Diyos. It may also mean God's power, kapangyarihan, might of God. It may also mean purifying presence,
purifying love of God, yung dumadalisay na pagmamahal ng Diyos. It may also mean judgment, paghuhukom. Ngayon, sa mabuting balita, anong gustong sabihin sa atin? Sabi ng ating Panginoon, naparito ako pang magdala ng apoy sa lupa. Alam niyo po, sa bawat misa na dinadaluhan natin, si Jesus ay nagdadala ng apoy. At ano ang apoy na ito? Di ba? Whenever the word of God is being proclaimed, kapag ang salita ng Diyos ay pinapahayag, ano bang nararamdaman nyo? Naiinip kayo? Hindi. O, pagka pinapahayag ang salita ng Diyos, anong nararamdaman nyo? Palagi bang, ang sarap sa pakiramdam. Ganun ba? Hindi. Minsan madalas, ang nararamdaman natin kapag pinakikinggan natin at ninanamnam ang salita ng Diyos, madalas, dinidisturb tayo. Kina-challenge tayo ng salita ng Diyos. It is like fire being cast by Jesus sa atin. Hindi para tupukin tayo, hindi para sunugin tayo. Ngunit anong susunugin? Yung mga bagay na mali na nasa puso ng bawat isa sa atin. At kung hahayaan natin na ang apoy na yon na dala ng ating Panginoon, dalisayin at baguhin tayo. Kaya nga, di ba, sabi ng ating Panginoon, sana nagdiningas na ang apoy na ito. Ako nga, habang tayo nga kapag minamasdan natin ang lipunan na ginagalawan natin with all the anomalies that we see around us, anong gusto natin? Sana matupok na. Yung iba kasi ang gustong matupok, sana matupok na yung mga taong yan. Yung mga pasaway na yan, matupok na. Pero ano ba talagang dapat matupok? Yung mga maling gawa. No? Ayan. Sana, habang pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, sana mamulat tayo, maantig tayo. Hindi ho ang Diyos ang naghihiwalay, ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin, sa Diyos, sa ating totoong sarili, sa ating kapwa, at maging sa kalikasan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, anong dapat gawin? Hayaan natin na ang apoy na dala ng ating Panginoon ay tupukin ang mga maling gawa natin in order for us to be transformed. But unfortunately, ano yung problema dito? Transformation and conversion is a process that is not easy. Hindi madali. Ang conversion po, yung pagbabago ng loob, ng pagbabago ng puso, hindi ho yan katulad ng painkiller. Ang ginagawa ng painkiller, minamask lamang yung sakit, yung pain. Pero hindi naman tinitreat yung totoong issue na meron tayo, yung totoong sakit. At ang proseso ng Panginoon Diyos na ginagawa sa atin upang tayo ay mabago at madalisay ay hindi ho isang katulad ng painkiller. Kaya yung iba, kapag nahihirapan na, anong gagawin? Babalik na lang sa dati. Pero ang tanong, naging malaya ka ba? Gumaling ka ba? Hindi. Kaya sabi ko nga sa inyo, sana hayaan natin, even though it is a painful process, but we allow God to change us, to transform us. We allow the grace of God to change us. Ano pa? Ano pa bang sinasabi ng mabuting balita? The gospel also speaks about discipleship. And being a disciple is not something that is easy. Hindi ho madali ang buhay ng pagsunod sa Diyos. Tandaan natin yon, no? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Oo, masaya. Pero hindi ho masaya na katulad ng iniisip natin na happy-happy lang. No, hindi ho eh. Ang buhay ng Kristiyano, ang pagsunod kay Kristo, palaging kasama ang cross.
kasama ang cross. Kaya kung tayo talaga susunod kay Kristo, hindi ho madali. Kaya nga, yung sinasabi sa atin na pagkakabahabahagi, totoo di ba? Even amongst our family, hindi naman ho sa lahat ng oras yung mga kapamilya natin sasang-ayon sa atin. Pansin niyo yung mga nanay dito. Yung mga nanay dito, maraming nanay, kapag inaaya ba ninyo yung asawa niyo na magsimba, anong sagot sa inyo? Di ba madalas ang sagot, no, kapag nagyaya yung nanay, sabi ng asawa na tambay, ipagdasal mo na lang ako. Di ba? Ay, ganun din yung mga anak. Dahil hindi nga yung tatay, hindi nagsisimba, hindi pala simba, ano nangyayari? Hawa-hawa na. Kaya ang hirap. No? Minsan yung mga nanay, nanduroon yung pain. Nanduroon yung pain na gusto nilang dalahin yung kanilang pamilya sa Diyos, ilapit sa Diyos. Pero ano? Ang hirap. Kaya lang, ito nga, kapag nahihirapan ba tayo, susuko ba tayo? Hindi. Kapag tayo ba nahihirapan at minsan, kasi nga hindi madaling magsabi sa ating kapamilya, kasi alam natin kapag pinagsabihan natin, it's either na magagalit sa atin, masasaktan natin sila. Minsan kaya tayo nagdadalawang isip eh. Pero ang tanong, hihinto ba tayo? Ang tanong din, patuloy pa, kanino ba talaga tayo ultimately? Masakit man iwan natin o talikuran yung pamilya, pero sana huwag nating tatalikuran ang Diyos. Kung tayo kay Kristo, kung tayo sa Diyos tayo. No? At sana ito ang ating magawa. Panindigan natin kung tayo ay kay Kristo tayo, sa Diyos tayo. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus sa matay ni libing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay ng uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kasama ng mga banal, ang makapal na saksi na nakapaligid sa atin, ipahayag natin sa Panginoon ang ating panalangin. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahang hayagang inuusig, naway biyayaan ng tapang at tatag na nagmumula sa alab ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang ating kapariang papasok sa banal na pagsasanay sa linggong ito,